Kumustahin po natin mga kapuso ang West Philippine Sea. Baka hindi ho natin alam, may mga nag-commit na pala dyan. Magugulat na lang tayo, magagaling pa kay Chinese Ambassador, pangalan nun, Chinese Ambassador mga kapuso. Ating makakausap, nakapagsalita po ng West Philippine Sea, Task Force West Philippine Sea, si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Admiral Trinidad, sir, good morning po sa inyo. Admiral. Yes, magandang umaga, Bok Orly, at sa mga taga-subaybay ni Bok Orly. Good morning, everyone. Maraming salamat po sa pagtanggap sa napakaagang tawag po namin. Una ho muna, kumustahin po namin ang mga tauhan po ninyo, mga tauhan po ng Philippine Navy, lalo na ho yung mga naka-station dyan po sa BRP Sierra Madre. Patungkol po doon sa pagbibigay po, paghahayag ng mga sa huling bahagi ng sona ng Pangulo, lalo na ho yung meron pang mensahe ng sa manlulupig ay hindi pasisiil, Admiral. Alam mo, Bok, sa una sa lahat, itong binanggit ng ating presidente, ito ay this is a very, very welcome statement of the president. We align with that statement. It shows consistency. Simula sa unang binanggit niya yung naging policy statement natin na not one square inch in 2022. Hanggang ngayon, consistent yung ating panindigan. Nakakataas ng moral ito. Lalo pag sinabi na di ka pasisiil, ito yung mga phrases ito sa ating pambansang awit, Bok. So, ito ay nakakataba ng puso, nakakataas ng moral sa ating mga kasundaluhan. Lalo na siguro yung dalawang huling na-injure sa pinakauling girian ng China Coast Guard personnel at ng tauhan ng Philippine Navy. Admiral, ano po? Totoo yan, sapagkat mismo yung ating Commander-in-Chief ay bumaba sa Palawan at nirecognize niya ang dalawang kasundaluhan natin. Hindi lamang sa kanila ang effect, pero pati sa kasamahan nila all over the country. Pag nakita nila na ganun ka-supportive ang Commander-in-Chief, lalo kang mabibigyan ng push na i-perform mo ang mandato mo, ang trabaho mo. Parang gusto raw yata nila magpa-deploy muli sa BRP Sierra Madre, yung dalawang yan. Tama ba, Admiral? Totoo yan. Actually, pati yung naputulan ng daliri the other year, ganun ang effects nila, na okay lang to, di ba mapunta tayo sa ganitong lugar sapagkat nakikita natin ang suporta ng ating gobyerno as manifested by the statements of our Commander-in-Chief. Okay, Admiral, gusto lang namin maliwanagan. Ano ba ang estado ng BRP Sierra Madre? Kasi may binabanggit yung Chinese Ambassador na meron daw kasunduan ng Pilipinas at China. Nahayaan ng BRP Sierra Madre sa kanyang estado. Parang ano man siya ngayon, masira man yan, may magdaang bagyo, mabulok man yan na magkalasog-lasog, magkakalas-kalas man yan, wag aayusin, wag kukumpunihin hanggang sa ito'y tuluyang mawala ho dyan sa Ayungin Shoal. May ganun bang direktiba? May ganun ba tayong paninindigan dyan sa BRP Sierra Madre, Admiral? Alam mo, Bok Orly, at sa mga taga-subaybay mo, una sa lahat, mag-ingat tayo na maniwala sa ganitong mga pronouncements. Kasama ito sa malign influence. Yung mga sinasabi ng mga embahada ng China, kahit sa Ministry of Foreign Affairs nila, kung sino man nagbabanggit ng gano'n. Number one, ito ay walang katotohanan. Number two, ito ay to shape the understanding of the public. Number three, ang BRP Sierra Madre is still a commissioned vessel of the Philippine Navy. Sa makatuwid, responsibilidad ng Navy yan na i-maintain ang upkeep, ang living conditions, at ang operational nature ng barko natin, that it could still support and sustain yung mga tao na nakatira doon sa kanya. So, huwag tayo maniwala sa ganung statement, lalo sabihin na may kasunduan. Ipakita niyang pruweba. Huwag na siyang kwento ng gano'n. Iniimbestigahan daw yan kung sino yung mga nagsabi niyan. Meron na rin nagpahiwatig na parang sa nagdaang administrasyon, meron yatang verbal agreement. Pero alam natin, ang verbal agreement hindi yan pwedeng panghawakan. Lalo na dyan sa usapin na yan ng commissioned vessel ng Philippine Navy, Admiral. Totoo yan, Bok. Sapagkat talk is cheap. Madali magsalita ng kung ano-ano dyan. Ang importante, lahat ng sinasabi natin ay grounded sa katotohanan. Number two, ang sinasabi natin ay tanggap at may pruweba. And number three, ito ay reflective of our national interest. Kung sino man ang sasabi ng ganon, lalong-lalo kung Pilipino, ay hindi ito nakakaintindi ng ating panindigan sa West Philippine Sea. Meron pa bang mga balakid sa paghatid, pagre-resupply at pagpapalit ng mga tauhan
na magmama ng BRP Sierra Madre sa nitong mga nakalipas na mga araw, Admiral? Wala naman yung sinasabi, unlike before na hinaharang nila, Mm. ngayon may mga pagkakataon paminsan-minsan na ini-inspect nila pero hindi natin pinapayagan na bubuksan o isa-isahin yung ano. Sinisilip nila, hinahayaan natin sapagkat pagdating naman sa laot doon, dumidikit naman yung mga rubber boat nila minsan sa resupply vessel natin. But to the point na kung walang inspection, walang rore, walang ganun. Parang hindi pa rin yata maganda 'yon. Kahit na hindi natin pinapakita i-inspect yung ating mga barko, Admiral, ano? Parang hindi pa rin yata maganda sa Yeah, paningin ng iba. ito ay loob ng ating EEZ, we can do what we want. Yun nga po, Hindi eh. natin kailangan magpaalam kanino man. Oo. Walang pwede magdikta sa atin sapagkat tayo may sovereign rights diyan. Alright. Meron bang plano na dagdagan ng mga personnel at lagyan ng ilang pang mga siguro puwedeng ayusin ng BRP Sierra Madre? Hindi naman siguro lalagyan niya ng SAM o surface to air missile. Pero alam ko parang gustong may planong gawing parang ano 'yan, eh, parang, refueling, site o area lalo't lalo na yung mga mangingisda na nangingisda sa bahaging 'yan ng West Philippine Sea, Admiral. Ito masabi ko ano, yung mga tao natin doon ay sapat na ang kanilang mga numbers. Ito ay sinu-sustain natin, niro-rotate at nire-resupply. As to the condition of the ship, ito ay commissioned vessel. We have every right to maintain its upkeep. At tinitiyak ko na tatagal itong barko na to sapagkat inaalagaan natin to. Mhm. Sa sitwasyon niya talaga mukhang mahirap na siyang maalis diyan, ano? Hindi na siya maaalis sa pagkakasadsad diyan sa Iyungin Shoal, Admiral. Hindi siya maalis doon sapagkat years ago nung pinag-aralan niyan, matagal ang ano diyan, ang desisyon kung saan siya isasadsad ano. Mm. So pinag-aralan niya na mabuti na kailangan yung pagkasadsad ay matibay siya, hindi siya maapektuhan ng kuryente at ng ano elements ng karagatan. Mhm. Alright, sa ngayon po ba ay meron pa ring mga regular na magtutungo diyan? At meron bang mga planong dagdagan yung ating mga rubber boat, lalo na yung mga rigged hull na tulad nung nakasagupa kamakailan ng mga tauhan natin na lumalapit at dinidikitan yung BRP Sierra Madre, Admiral? Yes, ito naman ay nasa level ng commander ng Western Command, yung upkeep ng mga kagamitan doon, yung yung usability, yung condition ng ating mga hindi lang mga actually mga boats ano, but marami pa ibang gamit doon. Yung pag-sustain sa kanila nasa responsibilidad ng Commander Westcom yan at ng Western Naval Command. So ito naman ay tuloy-tuloy at binabantayan nila itong mga to. Alright. Anyway, paki-regards na lang po muli at, sa tuwi-tuwian naman po, eh, kung maalala ko naman, eh, ating binabati ating mga tauhan diyan po sa BRP Sierra Madre at sa ilang mga tauhan po ng Philippine Navy na patuloy pong binabantayan po ang ating teritoryo diyan po sa West Philippine Sea, Admiral Trinidad, sir. Ingat po kayo palagi. Yes, maraming salamat Bok at makaasa kayo na makakarating ang pagbati nyo sa ating mga kasundaluhan, lalong-lalo na ang mga nasa BRP Sierra Madre at sa West Philippine Sea. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, Admiral Trinidad. Good morning po. Thank you, sir. Mga kapuso, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nakapagsalita po ng Task Force West Philippine Sea, ang inyo pong napakinggan.